Mayday, Mayday, Mayday. Tokyo Control. Dito ang Finnair 071. Tinamaan ng kidlat, lahat ng navigation system, sira. May fuel leak. Kailangan naming mag-emergency landing. Ngayon na. Finnair 71. May matinding wind shear malapit sa Tokyo. Walang visibility. Wala kaming ligtas na manual para gabayan ang eroplanong walang navigation system. Hindi namin kayang harapin ang panganib na isara ang runway kung magkaaberya. Lumihis kayo papuntang Incheon International Airport sa South Korea. Ano? Ubus na ang gasolina namin. Hindi namin aabutin ang Incheon. Ang sagot na iyon ay parang isang hatol na kamatayan. Sa likod ng mga salitang manual at gastos, itinulak nila ang isang eroplanong may lulang 300 na buhay patungo sa madilim na karagatan. Ngunit sa sandaling sumuko na ang lahat, sa isang lugar na wala man lang sa aming ruta, isang bansa na walang anumang kinalaman sa aming eroplano, ang tanging sumagot. Isang desisyon na nagpakilos sa buong sistema ng bansa. Ang tala ng gabing iyon, na nagligtas sa 200 buhay, ay ihahayag na ngayon. Bago tayo magsimula, kung maaari po ay paki-subscribe at i-like ang aming channel. Malaking tulong po ito. Paki-comment na rin po kung saan kayo nanonood. Ako si Elina Olesen, isang lead flight attendant ng Finnair sa Finland. Sa halos 30 taon kong paglipad, ang gabing iyon ay mananatiling isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Gabi ng Disyembre 13, 2024, 2 araw bago magpasko, ang Flight AY071 na umalis mula sa Helsinki-Vantaa Airport ay payapang naglalakbay patungong Narita, Tokyo. Karamihan sa 320 na pasahero ay mga pamilyang Finnish na magdiriwang ng bagong taon sa Japan. Sa bawat sulok ng cabin, maririnig ang masayang tawanan ng mga bata. Sa isang bintana, isang batang babae na unang beses sumakay ng eroplano ay nakadikit ang ilong sa salamin, nakatitig sa madilim na kalangitan. Itinuro ng bata ang isang bituin at tinanong ang kanyang ina. Sa taas na 30,000 talampakan, sa ibabaw ng Philippine Sea, ang paglipad sa gabi ay laging tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng makina ang pumupuno sa cabin. Sa ilalim ng malarosas na ilaw, unti-unting nakakatulog ang mga pasahero. Habang umiinom ako ng mainit na kape sa gali, sinabi ko sa kasamahan kong si Aino, napakapayapa ng gabing ito. Ngumiti si Aino at tumango. Parang regalo sa Pasko ang flight na ito. Pagdating natin sa Tokyo, pupunta ako sa Shibuya para tingnan ang city lights. Gusto niyo pong sumama, Ma'am Elina? Ngumiti ako at umiling. Kailangan kong magpahinga ng husto sa hotel. Masyado na akong matanda para magpagala-gala buong gabi. Pagkatapos kong sabihin iyon, biglang nagliwanag ang labas ng bintana. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong eroplano. Natigilan ang kamay kong may hawak na tasa ng kape. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, isang nakabibinging kulog ang yumanig sa buong cabin. Kidlat. Isang malakas na kidlat mula sa isang cumulonimbus cloud na nasalubong namin sa cruising altitude ang direktang tumama sa aming eroplano. Nahulog ang tasa ng kape sa sahig at nabasag. Nabasa ng mainit na likido ang aking paa, ngunit wala akong panahon para maramdaman ito dahil mas malaking kababalaghan ang sumunod. Namatay ang lahat ng ilaw sa cabin, maging ang mga emergency light. Sa pusikit na kadiliman, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga bata at napuno ang cabin ng mga hiyawan ng takot mula sa mga pasahero. Narinig ko ang matinis na iyak ng batang babae kanina. Mama, natatakot po ako. Nawala lahat ng bituin. Agad kong kinuha ang cellphone sa aking bulsa at binuksan ang flashlight. Gamit ang maliit na liwanag na iyon, tumakbo ako papuntang cockpit. Habang dumadaan sa pasilyo, nakita ko ang mga mukha ng mga pasahero na nigas. Isang matandang mag-asawa ang mahigpit na magkahawak kamay habang nagdarasal. Isang batang ina ang nanginginig na yumayakap sa kanyang sanggol.
Sa business class, isang lalaking nasa katanghalang gulang ang nakatingin sa labas habang mahigpit na hawak ang kanyang briefcase. Kitang-kita, kahit sa dilim, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinatok ko ang pinto ng cockpit. Kapitan, si Elina po ito. Bumukas ang pinto. At ang nakita ko ay purong kawalan ng pag-asa. Lahat ng mga instrumento ay patay. Ang cockpit, na karaniwang kumikinang sa daan-daang ilaw, ay lubog sa ganap na kadiliman. Tanging ilang mga analog gauge na pinapagana ng emergency battery ang may mahinang ilaw. Altitude, airspeed, at attitude indicator. Iyon na lamang ang nagsasabi sa amin na nasa himpapawid pa kami. Ang mukha ni Captain Marco Vertanen ay mas maputla pa kaysa sa mga instrumento. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nataranta ang veteranong piloto na may 25 taong karanasan. Pinagpapawisan siya ng malamig at ang mga ugat sa kanyang kamay na nakahawak sa control yoke ay kitang-kita. Nabasag ang boses ng kapitan nang magsalita siya. Elina, lahat sira. Ang buong fly-by-wire system wala na. Navigation computer, autopilot, pati communication backup walang sumasagot. Tanging manual control na lang ang gumagana. Sumigaw si First Officer Juha Koskinen habang kinakatok ang mga panel. May problema sa fuel gauge. Mukhang may tagas sa kaliwang pakpak. Posibleng nabutas ang fuel line dahil sa tama ng kidlat. Gaano kalala? Tanong ko. Umiling si Juha. Hindi ko masabi. Pabago-bago ang gauge. Pero isa lang ang sigurado. Hindi tayo magtatagal sa ere. Kailangan nating makalapag sa lalong madaling panahon. Kahit saan. Noon ko napagtanto kung gaano kami kapanganib. Walang navigation system. Hindi namin alam kung nasaan kami. Walang komunikasyon. Hindi kami makahingi ng tulong. At dahil tumatagas ang gasolina, wala kaming oras para maghintay sa himpapawid. Walang makita sa labas ng bintana. Ulap man o dagat, hindi na malaman kung alin ang langit at alin ang lupa. Isang ganap na kadiliman. Isang malaking ibon na bulag at bingi habang unti-unting nauubusan ng dugo. Iyon ang kalagayan ng aming eroplano na may lulang 320 na buhay. Huminga ng malalim si Captain Marco. Sana gumana man lang ang emergency radio frequency. Hiwalay na circuit iyon, kaya baka sakali. Sana may makarinig sa atin. Kahit sino, kahit saan, kinuha niya ang mikropono. Ang kapalaran naming 320 ay nakasalalay sa maliit na aparatong iyon. Habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon. Lumabas ako ng cockpit at bumalik sa cabin. Kailangan kong pakalmahin ang mga crew at ang mga pasahero. Ngunit hindi maalis sa isip ko ang tanawin sa cockpit. Sa wakas ay bumukas ang mga emergency light. Isang mahinang berdeng ilaw ang tumanglaw sa pasilyo. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita ko ang mga mukha ng mga pasahero. Takot, pagkabalisa, at pagsuko sa 30 taon kong paglipad. Ngayon ko lang nakita ang ganito karaming tao na sabay-sabay na natatakot. Ma'am Elina, may problema po. Patakbong sabi ni Aino. Isang pasahero sa economy class ang hinimatay. May diabetes siya. At mukhang tumigil ang kanyang insulin pump. Agad akong tumakbo. Sa gitna ng economy class, isang lalaki ang nakalupasay sa kanyang upuan. Maputla ang kanyang mukha at basang-basa ng pawis. Sa tabi niya, umiiyak ang kanyang asawa habang hawak ang kanyang kamay. Mahal! Gumising ka! Kailangan mo pang makita ang apo natin. Nag-promise tayo na magkikita tayo sa Pasko. Ruwani! Mabilis kong kinuha ang emergency medical kit. Inilabas ko ang glucose gel at ipinahid sa labi ng pasyente. Hypoglycemic shock. Dahil sa kidlat, nagmalfunction ang kanyang automatic insulin pump. Para sa isang pasyenteng umaasa sa elektronikong aparato para mabuhay, ang blackout na ito ay nangangahulugang kamatayan. Sir, kung naririnig niyo po ako, igalaw niyo ang daliri niyo. Bahagya, napakabahagya, gumalaw ang kanyang hintuturo,
may malay pa siya. Biglang, sa PA system, narinig ang boses ni Captain Marco gamit ang natitirang lakas ng emergency battery. Mga pasahero, ang inyong kapitan po ito. Ang ating eroplano ay nasa isang emergency situation dahil sa pinsalang dulot ng kidlat sa ating mga electronic system. Mangyaring manatiling kalmado at sundin ang mga tagubilin ng ating flight crew. Kasalukuyan po tayong sumusubok na mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Nang matapos ang anunsyo, nagbulungan ang mga pasahero. Sa salitang emergency landing, marami ang napabuntong hininga. Ngunit alam ko ang hindi sinabi ng kapitan, na hindi namin alam kung saan kami papunta. Bumalik ako sa cockpit. Kailangan kong iulat ang kalagayan ng pasyente at higit sa lahat, kailangan kong malaman kung ano na ang nangyayari sa amin. Pagpasok ko sa cockpit, hawak ni Captain Marco ang radio. Gumagana ang emergency frequency. Bakas sa kanyang boses ang desperasyon. Tokyo Control, dito ang Finnair AY071. My day, my day, my day. Lahat ng navigation system sira. May fuel leak. Hinihiling namin ang agarang emergency landing. Sumagot po kayo. Ilang sandali. Isang boses na may halong puntong Hapon ang narinig sa radio. AY071, ito ang Tokyo Control. Natanggap namin ang inyong mensahe. Kasalukuyan naming inaalam ang inyong lokasyon. Isang guhit ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Captain Marco. Ngunit panandalian lang iyon. AY071, kasalukuyang masama ang panahon sa buong Tokyo area. Imposible ang visual flight. Mayroon ding wind shear warning. Mangyaring maghintay muna sa himpapawid hanggang gumanda ang panahon. Nagmamadaling sumagot ang kapitan. Tokyo Control, hindi kami maaaring maghintay. Tumatagas ang gasolina namin. Ubus na ang oras namin. Kailangan naming lumapag ngayon din. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Napakahabang katahimikan. Pinigil ko ang aking hininga at tinitigan ang radio. At ang sagot na bumalik ay napakalamig. AY071, ikinalulungkot namin. Ang aming paliparan ay hindi handang tumanggap ng eroplanong may sirang navigation system. Ayon sa aming operating regulations, wala kaming special guidance procedures para sa mga eroplanong may depekto sa kagamitan. May panganib ng malaking abala sa aming operasyon kung sakaling magkaaksidente at isara ang runway. Iminumungkahi naming lumihis kayo patungong Incheon International Airport sa South Korea na may kumpletong pasilidad. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Nag-aagaw buhay kami dito sa himpapawid. At ang iniisip nila ay abala sa kanilang operasyon. Itinaas ni Captain Marco ang kanyang boses. Tokyo Control. Mayroon din kaming medical emergency sa loob ng eroplano. Pakiusap! Pag-isipan niyo ulit! AY071, hindi magbabago ang aming desisyon. Ang Incheon International Airport ay may mga pasilidad at tauhan para sa ganitong sitwasyon. Lumihis na kayo papuntang Incheon. Good luck at tumahimik ang radio. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa cockpit. Nagngalit ang mga ngipin ni First Officer Juha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumingon si Captain Marco sa akin. Sa kanyang mga mata, may pinaghalong galit at desperasyon. Itinaboy nila tayo, Elina, gamit ang salitang kaligtasan. Mas mahalaga pa sa kanila ang panganib sa operasyon ng airport kaysa sa 320 buhay. Wala akong masabi. Naging ulila kami sa himpapawid. Isang abandonadong eroplano na humingi ng tulong ngunit tinanggihan. Sa kabin, isang diabetic na pasyente ang nag-aagaw buhay at ang gasolina ay patuloy na tumatagas. Huminga ng malalim si Captain Marco. At sa nanginginig na kamay, pinihit niya ang frequency dial. Incheon, tatanggapin kaya nila tayo? Sumagot si Juha. Wala na tayong ibang pagpipilian, Kapitan.
Pinindot ni Captain Marco ang PTT button ng mikropono. Bit-bit ang aming huling pag-asa. Inilipat ni Captain Marco ang frequency sa Manila Control. 2 beses siyang nagkamali sa panginginig ng kanyang daliri. Nang sa wakas ay makuha niya ang tamang frequency, huminga siya ng malalim at pinindot ang transmit button, Manila Control. Dito ang Finnair AY071. Mayday! 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 Kasalukuyan kaming nasa Philippine Sea. Lahat ng navigation system ay sira. May fuel leak at medical emergency sa loob. Hinihiling namin ang agarang emergency landing. Sumagot po kayo. Tanging static ang maririnig mula sa radio. 1 segundo, 2, 3, para bang huminto ang oras. Pinigil ko ang aking hininga habang nakatitig sa speaker. Paano kung, tulad ng Tokyo, tanggihan din tayo? At bigla, Finnair AY071, ito ang Manila. Malinaw na, natanggap namin ang inyong mensahe, isang boses na mahinahon at kalmado. Ngunit, sa likod nito, mayroong hindi matitinag na katatagan. Napayuko si Captain Marco. Manila Control, nakuha namin ang sitwasyon. Mula ngayon, ako mismo ang gagabay sa inyo. Una, sabihin ninyo sa akin ang eksaktong kalagayan ninyo. Anong mga instrumento ang gumagana? Sumagot si Captain Marco. Altitude, airspeed, at attitude indicator lang ang gumagana. Lahat ng iba, patay na. Pati gyro compass, walang response. Naiintindihan ko. Gagamit tayo ng no gyro approach. Kapitan, magtiwala lang kayo sa akin at sumunod. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may kakaiba. Malayong malayo, sa malamig na tono ng Tokyo Control. Hindi kami itinataboy ng taong ito. Sinasabi niyang siya mismo ang mananagot. Nagtanong si Captain Marco, Manila Control, alam niyo ba kung nasaan kami ngayon? Hindi namin makita ang aming lokasyon sa aming mga instrumento. Sandali lang po, tinitingnan namin sa radar. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling narinig ang boses ng controller. AY071. Nakumpirma na namin ang inyong lokasyon. Nasa himpapawid kayo ng Philippine Sea. Humigit kumulang 100 kilometro silangan ng Maynila. Kung pananatilihin nyo ang inyong kasalukuyang direksyon, makakarating kayo sa Maynila sa loob ng 1 oras. 1 oras. Sa salitang iyon, nanigas ang mukha ni Juha. Pabulong niyang sinabi, kung isa sa alang-alang ang bilis ng tagas ng gasolina, delikado. Saktong-sakto lang, sinabi ni Captain Marco. Manila Control. Kritikal ang aming gasolina. Kailangan namin ang pinakamaikling ruta. Sumagot ang controller. Kapitan, tinitingnan na po namin. Sa kabilang linya ng radio, narinig ko ang abalang mga tunog. Tunog ng keyboard, mabilis na pag-uusap sa Filipino ng ibang tao. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, ngunit ramdam ko na may ginagawa sila para sa amin. Pagkalipas ng halos 2 minuto, bumalik ang boses ng controller. AY071. Katatapos lang naming makipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Bubuksan namin para sa inyo ang pinakakritikal na military airspace sa West Philippine Sea. Bawal itong daanan ng mga sibilyang eroplano. Ngunit sa susunod na 1 oras, ito ay eksklusibo para sa inyong eroplano. Hindi ako makapaniwala. Bubuksan ang military airspace? Ganoon lang ba kadali iyon? Maging si Captain Marco ay nagulat. Manila Control, pakikumpirma po. Pinapayagan kaming dumaan sa military airspace? Tama po. Dumiretso na kayo. Sa rutang ito, mababawasan ng humigit kumulang 15 minuto ang inyong biyahe. Napabuntong hininga si Juha. 15 minuto. Malaking bagay iyon. Napakalaking bagay. Nagpatuloy ang controller. At, Kapitan, lahat ng eroplanong papunta sa Maynila ay inutusan na naming mag-holding pattern. Nilinis namin ang himpapawid ng Maynila para sa inyo. Kayo ang aming prioridad.
Huwag niyo nang alalahanin ang ibang mga eroplano. Hindi ko pa rin lubos maisip. Itinaboy kami ng Tokyo dahil sa mga patakaran at regulasyon. Ngunit ang Pilipinas, binabago ang buong sistema ng bansa para sa amin. Pagbubukas ng military airspace, pagpapatigil sa lahat ng sibilyang eroplano. Hindi lang ito basta tulong. Ito ay isang desisyon ng buong bansa, nanginginig ang boses ni Captain Marco. Manila Control, salamat! Maraming salamat po! Mahinahon na sumagot ang controller. Saka na po kayo magpasalamat. Pagkalapag ninyo. Sa ngayon, mag-focus lang kayo sa aking mga tagubilin. Kapitan, mula ngayon, ako ang inyong magiging mga mata at tainga. Sa mga salitang iyon, nakita kong bahagyang nabawasan ang tensyon sa balikat ni Captain Marco. Hindi pa tapos ang krisis, ngunit hindi na kami nag-iisa. Sige Manila, nagtitiwala kami sa iyo. Sinabi ng controller, mabuti. Sisimulan na natin ang pagliko pa kanan. Panatilihin ang kasalukuyang direksyon hanggang sa susunod kong sabihin. Magbibigay ako ng utos sa loob ng 30 segundo. Nakatayo ako sa sulok ng cockpit. Pinapanood ang lahat. Sa pusikit na kadiliman ng gabi, may mga taong nag-aabot ng kamay sa amin mula sa isang malayong lugar. Mga taong hindi namin kilala, hindi pa nakikita. Hindi nila kami sinukuan. Wala pa ring makita sa labas ng bintana. Ngunit ngayon, mayroon na kaming direksyon. Isang direksyong nagngangalang Manila. Muling narinig ang boses ng controller. Mula sa Maynila. AY071. 30 segundo na ang lumipas. Simulan na ang pagliko pakanan ngayon. Itinagilid ni Captain Marco ang control yoke pakanan. Dahil sira ang hydraulic system, mabigat itong igalaw. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Ang 35 taong veterano ay ginagamit ang lahat ng kanyang lakas para paikutin ang eroplano. Lumiliko na kami, sabi ni Captain Marco. Sige po. Panatilihin iyan. Bibilang ako ng mga segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Kalmadong nagbilang ang controller. Habang pinakikinggan ko ang boses na iyon, napagtanto ko na kinakalkula niya kung gaano nakalaki ang aming pag-ikot base sa oras. Iyon ang tanging paraan para malaman ang direksyon ng walang gyro compass. 12, 13. Itigil ang pagliko. I-level off ang eroplano ngayon. Ibinalik ni Captain Marco ang yoke sa gitna. Nag-level off ang eroplano. Magaling po. Medyo nasa kaliwa kayo ng center line. Paki-adjust ng 2 degrees pa kanan. 2 degrees? Tanong ni Juha. Paano namin gagawin iyon nang walang instrumento? Sumagot ang controller. First officer, nakikita niyo ba ang airspeed indicator? Opo. Nakikita ko. Sige. Habang pinapanatili ang bilis, itulak ang yoke ng bahagyang-bahagya lang pakanan, mga 1 daliri lang ang lapad. Panatilihin ng 3 segundo, tapos ibalik sa gitna. Sinunod ni Captain Marco ang utos. Ginalaw niya ang yoke ng 1 daliri ang lapad, nagbilang ng 3 sa kanyang isip. At ibinalik sa gitna. Okay na po. Nakorek na. Nasa center line na kayo. Namangha ako. Ang controller na ito, daan-daang kilometro ang layo, ay binabasa ang bawat galaw ng aming eroplano gamit lang ang radar screen. At isinasalin niya ang impormasyong iyon sa mga salitang nauunawaan ng pandama ng tao tulad ng 1 daliri at 3 segundo. Ang trabaho ng makina ay ginagawa ng tao, sabi ni Captain Marco. Manila Control. Bahagyang tumawa ang controller. Hindi po ako nag-iisa. May 4 pa akong kasama rito. Isa ang nakatutok sa radar, isa sa weather data, isa sa runway status, at isa ang nagbe-verify ng mga kalkulasyon ko. Kapitan, mag-concentrate lang po kayo sa pagpiloto. Kami na po ang bahala sa lahat. Pinakinggan ko ang mahihinang ingay sa kabilang linya. Tunog ng keyboard, pabulong na pag-uusap sa Filipino, paglipat ng mga papel,
Sa control tower ng Maynila, sa sandaling ito, napakaraming tao ang kumikilos para sa amin. I-71, i-check natin ang altitude. Anong altitude nyo ngayon? Sumagot. Si Yuha. Kaksikymmentavisi. Non la feet. Sige po. Simulan na ang pagbaba. Bumababa po kayo ng 1,000 feet per minute. Pagdating sa 10,000 feet, mag-level off. Bagalasan nu, mag-level off. Mag-level off, bahagyang itinulak ni Captain Marco ang yoke pasulong. Dahan-dahang bumaba ang eroplano. Pusikit pa rin ang dilim sa labas. Hindi namin alam kung nasa ulap kami o sa ibabaw ng dagat. Ngunit bumababa kami sa kadilimang iyon. Nagtitiwala lamang sa boses ng controller. Pagkalipas ng 10 minuto, biglang sumigaw si Juha. Umiilaw ang fuel warning! Halos ubos na ang kaliwang tangke. Nanigas ang mukha ni Captain Marco. Manila Control. Kritikal na ang aming gasolina. Gaano pa kalayo bago kami makarating? Kasalukuyan po. Mga 120 kilometro na lang. Inaasahan kayong darating sa loob ng 20 minuto. 129, 20 minuto. Umiling si Juha. Delikado. Napakadelikado. Biglang nagsalita ang controller. Kapitan, huwag po kayong mag-alala. Kung kinakailangan, handa kaming magpalipad ng mga fighter jet ng Air Force para tulungan kayo. Sa anumang sitwasyon, hindi namin kayo pababayaan. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib sa mga salitang iyon. Ang mga taong ito, inihahanda ang lahat para sa amin. Pagbubukas ng military airspace, pagpapatigil sa mga sibilyang eroplano, at ngayon, pati mga fighter jet, para sa mga dayuhang hindi nila kilala. Ang buong bansa ay kumikilos. Nanginginig ang boses ni Captain Marco nang sabihin niyang, Manila, kayo ay mga kahanga-hangang tao. Kalmadong sumagot ang controller. Kapitan, ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Kapag may eroplanong humihingi ng tulong sa himpapawid, ibinababa namin sila sa lupa. Iyon po ang dahilan kung bakit kami naririto. At idinagdag niya, Kapitan, sisimulan na natin ang final approach. Mag-level off sa 10,000 feet at hintayin ang susunod kong utos. Malapit na po tayo. Sa labas ng bintana, may bahagya na akong naaaninag. Sa ilalim ng mga ulap, kumikinang na mga ilaw. Malayo pa, ngunit tiyak na mga ilaw iyon. Ilaw mula sa lupa, ilaw ng mga tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa habang papalapit kami sa liwanag na iyon. Nang makalusot kami sa mga ulap, bumungad sa amin ang mga ilaw ng Maynila. Ang mga ilaw sa runway ay parang isang Milky Way na kumikinang. Sandali akong napahinto sa paghinga dahil sa tanawin. Ito na ang pinakamagandang runway na nakita ko. AY071. Nakikita niyo na ba ang runway? Sumagot si Captain Marco. Nakikita na. Kitang-kita ang mga ilaw. Mabuti. Lahat ng ilaw sa NAIA ay nakaset sa maximum brightness. Kapitan, sundan niyo lang po ang mga ilaw na iyan pababa. Tumingin ako sa labas. Hindi lang runway ang may ilaw. Sa magkabilang gilid ng runway, 12-dosenang sasakyan ang nakaantabay, kumikislap ang kanilang mga pulang ilaw. Mga bumbero, ambulansya, at iba pang mga support vehicle na hindi ko makilala. Para bang hinihintay na nila kami. Nakaayos sa perpektong pormasyon, sabi ni Captain Marco. Manila Control. May mga sasakyan sa gilid ng runway. Ano po ang mga iyon? Sumagot ang controller. Iyan po ang aming Ground Emergency Response Team. 12 fire truck, 6 na ambulansya, isang medical support team, at isang runway recovery team. Lahat po sila nakaantabay. Mula sa sandaling lumapag kayo, lahat ng suporta ay magsisimula. Pabulong na sabi ni Juha. Hindi ka pani-paniwala. Ganito, kalaking response team. Ganoon din ang nasa isip ko. Kami ay isang Finnish na eroplano.
May ugnayan ang Finland at Pilipinas. Ngunit hindi kami ganoon kalapit na bansa. Ngunit ang Pilipinas, para sa isang eroplanong hindi naman sa kanila, ay inihanda ang lahat ng ito. Biglang nagsalita ang controller. Kapitan, may mahalaga po akong sasabihin. Hindi namin makumpirma ang estado ng inyong landing gear. Pakicheck po kung gumagana ng maayos ang inyong landing gear. Nanigas ang mukha ni Captain Marco. Juha, i-check ang landing gear. Ibinaba ni Juha ang landing gear lever. Ngunit walang reaksyon sa instrument panel. Ang dapat sana'y berdeng ilaw ay nanatiling madilim. Kapitan, walang response ang landing gear indicator. Mukhang nasira ang electrical system dahil sa kidlat. Hindi natin makumpirma kung bumaba nga ba ito. Kinuha ni Captain Marco ang radio. Manila Control, hindi namin makumpirma ang estado ng landing gear. Hindi gumagana ang indicator lights. Sandaling katahimikan. At mahinahong sumagot ang controller. Naiintindihan ko. Kami na po ang magkukumpirma. Kapitan, dumaan po kayo ng mababa sa ibabaw ng runway. Titingnan ng aming ground team kung nakababa ang landing gear. Ibinaba ni Captain Marco ang altitude. Dumaplis kami sa ibabaw ng runway. Sa labas, nakita ko ang mga tao sa lupa. Nakatingala sila sa ilalim ng aming eroplano. AY-071 na kumpirma na. Lahat ng tatlong landing gear ay nakababa. Ngunit, ang isang gulong sa harap ay mukhang hindi ganap na nakalak. Kailangan niyong maghanda sa posibleng pagbigay nito sa paglapag. Nagngalit ang mga ngipin ni Captain Marco. Hindi naman pala belly landing, pero kakayanin kaya ng front gear? Sabi ng controller. Kapitan, para makapaghanda sa pinakamasamang sitwasyon, maglalagay kami ng fire retardant foam sa runway para mabawasan ang panganib ng sunog dahil sa friction. Magbibigay kami ng clearance para lumapag sa loob ng 2 minuto. Tumingin ako sa labas. Gumagalaw ang mga fire truck sa runway. Nagsimula silang mag-spray ng puting foam sa magkabilang gilid. Ang runway ay unti-unting pumuti na para bang umuulan ng niebe. Nilalatagan nila ng karpet ng kaligtasan ang aming dadaanan. Bigla kong naalala ang mga pasahero sa kabin. Ang diabetic na pasyente ay nasa panganib pa rin. At ang 320 pasahero ay walang kamalay-malay na naghihintay sa kanilang kapalaran. Sinabi ko kay Captain Marco, Kapitan, pupunta ako sa cabin para ihanda ang mga pasahero. Tumango si Captain Marco. Ipakuha mo sa kanila ang brace position. At Elina, mabuti na lang. At nandito ka. Lumabas ako ng cockpit at pumunta sa cabin. Habang naglalakad, tiningnan ko ang mga mukha ng mga pasahero. May mga nakatingin sa labas, may mga nakapikit na nagdarasal. Isang batang lalaki ang tulog sa yakap ng kanyang ina. Hindi niya alam kung gaano kapanganib ang gabing ito. Kinuha ko ang interphone. Nanginginig ang kamay ko, ngunit sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses. Mga pasahero, ang inyong lead flight attendant po, magsasagawa po tayo ng emergency landing sa ilang sandali. Pakicheck po muli ang inyong seatbelts at higpitan. Mangyaring gawin ang brace position, iyukod ang inyong ulo at hawakan ang inyong mga bukong-bukong gamit ang 2 kamay. Ipapakita po ng aming mga flight attendant ang tamang posisyon. Nag-ingay ang cabin. Mga sigawan, iyakan, at mga taong nagyakapan. Sumenyas ako sa mga crew at sinimulan nilang pakalmahin ang mga pasahero sa kani-kanilang lugar. Lumapit sa akin si Aino. May luha sa kanyang mga mata. Ma'am Elina, magiging okay po ba tayo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magiging okay tayo. May mga taong tumutulong sa atin. Mga kahanga-hangang tao. Magtiwala lang tayo sa kanila. Biglang tumunog ang P. A. System. Boses ni Captain Marco. Mga pasahero, ang inyong kapitan. Kasalukuyan po tayong susubok na mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas.
Ang mga air traffic controller at ground team ng Pilipinas ay tumutulong sa atin. Ginagawa nila ang lahat para makalapag tayo ng ligtas, mangyaring sundin ang utos ng flight crew at gawin ang brace position. Lalapag po tayo sa loob ng 30 segundo. Umupo ako sa jump seat at hinigpitan ng aking seatbelt. Sa labas, papalapit ng papalapit ang mga ilaw ng runway. Ang puting foam na nakakalat, ang mga bumberong kumikislap ang pulang ilaw, at ang daan-daang taong naghihintay sa amin sa dilim. Napapikit ako at nagdasal. Sana po, iligtas niyo kaming lahat at dumampi ang mga gulong sa runway. Unang tumama ang mga gulong sa likuran. Isang malakas na kabog ang yumanig sa buong eroplano. Muntik na akong tumalsik mula sa aking upuan. Bumaon ang seatbelt sa aking balikat, ngunit wala akong oras para maramdaman ang sakit. Pagkatapos ng 1 segundo, bumagsak ang gulong sa harap. Kikriik! Isang tunog ng napupunit na metal ang pumuno sa cabin. Bumigay ang front landing gear. Sumubsob ang unahan ng eroplano sa runway at nagliyab ang mga kislap sa labas. Mga kislap mula sa friction. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa kabin. Iyak ng mga bata. Hiyaw ng mga matatanda. Nagkahalo-halo ang lahat ng tunog sa isang malagim na eksena. Tumingin ako sa labas. Mula sa ilalim ng eroplano, mga kulay kahel na apoy ang dumadaloy sa runway. Para kaming isang dambuhalang bolang apoy na dumudulas sa aspalto. Mabilis pa rin ang aming takbo. Walang senyales na hihinto. Noon, sa malayo, nagsimulang gumalaw ang mga pulang ilaw, ang mga bumbero. Nasa magkabilang gilid sila ng runway, pinapanatili ang ligtas na distansya habang kinakalkula ang bilis at direksyon ng aming eroplano. Sa isang iglap, tinatansya nila kung saan kami hihinto, kung saan sila papasok para hindi mabangga ang mga pakpak. Dahan-dahang bumagal ang eroplano. Ang foam na inilatag kanina ay tumutulong na bawasan ang friction. Unti-unting nawala ang mga kislap. Ngunit patuloy pa ring dumudulas ang eroplano. Palapit na kami sa dulo ng runway. Pinigil ko ang aking hininga at tinitigan ang labas. Sa dulo ng runway, may damuhan. At sa kabila noon, isang bakod. Kung aabot kami doon, biglang yumanig ng malakas ang eroplano. At sa wakas, huminto ito. Mga 50 metro na lang ang layo mula sa dulo ng runway. Sa loob ng ilang sandali, hindi ako makagalaw. Nakakapit lang ako sa aking seatbelt, habol ang aking hininga. Buhay kaming lahat. Pagkahinto ng eroplano, sabay-sabay na sumugod ang mga bumbero. Tila eksakto ang kanilang kalkulasyon sa ligtas na anggulo sa pagitan ng pakpak at ng katawan ng eroplano. Agad nilang binuhusan ng puting coolant ang ilalim ng eroplano para tuluyang apulahin ang anumang natitirang apoy. Umusok ang singaw mula sa nag-init na metal. Doon ko napagtanto. Hindi lang sila basta sumugod. Ilang minuto na nilang kinakalkula ang aming approach angle, bilis, at inaasahang stopping point. Para sa sandaling huminto kami, makakapasok sila ng walang kahit 1 segundong pag-aaksaya. Hindi ito instinct, ito ay pagsasanay. Paulit-ulit na pagsasanay, ngunit wala kaming oras para makampante. May naamoy akong usok sa loob. Posibleng nasunog ang electrical system. Tinanggal ko ang aking seatbelt at tumayo. Ang 30 taong instinct ko ang kumilos. Lahat ng crew, ihanda ang emergency evacuation. Sigaw ko. Ihanda ang door 1L, door 1R. Nagunahan ang mga crew sa kanilang mga pwesto. Tumakbo ako sa pinakamalapit na emergency exit. Pagbukas ko ng pinto, automatikong lumabas ang emergency slide. Pumasok sa loob ang malamig na hangin ng gabi. At sa labas, 12 ng tao ang tumatakbo papalapit sa amin. Mga bumbero na may dalang hagdan. Mga paramedic na may dalang stretcher. Sinasalo nila ang mga pasahero sa ilalim ng slide. 1,
2, 3, walang mintis. Lahat ng dumudulas na pasahero ay sinalo ng kanilang mga braso. Isang lola ang nag-aalangan sa itaas ng slide. Nanginginig ang kanyang mga binti, hindi makatalon. Bigla, isang bumbero sa ibaba ang umakyat sa slide. Hinawakan niya ang kamay ng lola at dahan-dahan silang sabay na dumulas pababa. Pagkatapak ng lola sa lupa, niyakap niya ang bumbero at humagulgol. Tiningnan ko ang buong cabin para siguraduhing wala nang naiwan. Sinuri ko ang bawat upuan. Binuksan ang mga banyos. Wala ng tao, nakalabas na ang lahat. Panghuli, pinuntahan ko ang upuan ng diabetic na pasyente. Nandoon na ang mga paramedic. Inililipat na nila ang pasyente sa stretcher. Umiiyak na sumusunod ang kanyang asawa. Inakbayan ng isang paramedic ang asawa at sinabing, "Okay lang po, 5 minuto lang. Nasa ospital na tayo." Tiyak na ililigtas po natin siya. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Ngayon ko lang naramdaman. Tapos na talaga. Kaming 320, lahat kami, nakatapak sa lupa ng buhay. Nakatayo ako sa emergency exit at tumingin sa labas. Ang runway ay parang isang larangan ng digmaan. Mga bumbero, ambulansya, support vehicles, kumikislap ang kanilang mga pulang ilaw. Daan-daang tao ang abala. At lahat ng iyon, para sa amin, para sa mga dayuhang hindi nila kilala, mga taong walang kinalaman sa kanila. Huminto ako sandali sa itaas ng slide. Hinampas ng malamig na hangin ang aking mukha. Nang umalis kami sa Helsinki, akala ko isa lang itong ordinaryong biyahe. Ngayon, narito ako sa runway ng isang bansang tinatawag na Pilipinas. Iniligtas ng mga kamay ng mga taga-bansang ito. Dumulas ako pababa sa slide. Pagkatapak ng aking mga paa sa lupa, bigla akong napaluhod. Nanatili akong nakaluhod sa malamig na aspalto, hindi makagalaw ng matagal. May naglagay ng kumot sa aking balikat. Pagtingin ko, isang Pilipina. Mukhang staff ng airport. Sabi niya sa akin sa medyo hirap na Ingles, "It's okay. You are safe now. This is the Philippines." Sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Sa loob ng bus, papuntang airport terminal, nakatingin ako sa labas. Mahigit 4:00 na ng madaling araw, ngunit maliwanag pa rin ang NAIA. Gising sila buong gabi para sa amin. Pagdating ng bus sa terminal, bumukas ang pinto at muli, nagulat ako. Sa loob ng terminal, 12 tao ang naghihintay sa amin. Mga doktor, interpreter, airport staff, at mga volunteer na nakasuot ng pulang vest. Paano nagkatipo ng ganito karaming tao sa ganitong oras? Lumapit sa akin ang isang staff. Mahusay siyang mag-Ingles. "Kayo po ba? Ang lead flight attendant? Pakikumpirma po ng listahan ng pasahero at kung sino-sino ang mga nasaktan? At sa mga crew po, may nasaktan po ba sa inyo?" Doon ko lang napansin ang aking sarili. May gasgas ako sa kamay at masakit ang aking tuhod. Hindi ko man lang alam kung kailan ako nasugatan. "Okay lang ako. Unahin niyo na ang mga pasahero." Umiling ang staff. "Pasahero din po kayo. Magpa-check muna po kayo sa medical team. Kami na po ang bahala sa mga pasahero." Muli akong namangha. Karaniwan, ang crew ang huling nag-aasikaso sa mga pasahero. Iyon ang trabaho namin. Ngunit ang mga taong ito, pati kami ay inaalagaan. Sa 30 taon kong pagiging flight attendant, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong pagtrato. Sa isang sulok ng terminal, mayroong pansamantalang medical area. May mga nakahilerang cot at isa-isang tinitingnan ng mga doktor at nurse ang mga pasahero. Nakita ko ang lalaking hinimatay dahil sa diabetes. Gising na siya. Nakakabit sa kanya ang suwero habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Lumapit ako sa kanila. "Kamusta na po kayo?" Tumango ang lalaki. "Salamat, Elina. Kung hindi mo ako binigyan ng glucose gel, baka." Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang asawa niya ang nagpatuloy. Pagdating ng mga Pilipinong medical team,
Chinek agad ang blood sugar niya at tinurukan ng insulin. Wala pang 5 minuto, iniligtas nila ang buhay ng asawa ko sa loob ng 5 minuto. Tiningnan ko ang medical team. Papunta na sila sa susunod na pasyente. Walang tigil, parang mga sundalo sa gitna ng digmaan. Biglang tumakbo sa akin si Aino. Ma'am Elina, tingnan niyo po doon. Itinuro ni Aino ang isang batang babae at ang kanyang ina. Ang batang sumilip sa bintana kanina. Yakap-yakap ng bata ang isang manika na bigay ng isang Pilipinong volunteer. Isang teddy bear sa mukha ng bata. Napalitan na ng maliit na ngiti ang takot. May ibinigay ang volunteer sa ina ng bata. Isang kumot, mainit na inumin, at isang maliit na supot ng biskwit. Paulit-ulit na yumuko ang ina habang nagpapasalamat. Ngumiti lang ng malapad ang volunteer at kumaway. Habang pinapanood ko iyon, naisip ko, hindi ito bahagi ng procedure. Walang nakasulat sa manual na bigyan ng teddy bear ang pasahero ng emergency landing. Ito ay simpleng pagtrato ng tao sa kapwa-tao. Pagkalipas ng 1 oras, isang airport staff ang nag-anunsyo sa mikropono para sa mga pasahero ng Finnair Flight AY071. Naghanda po kami ng mga hotel room dito sa loob ng Naya. Maaari niyo pong gamitin ito ng libre sa buong araw. Ang inyong replacement flight ay iaanunsyo bukas. Mayroon na rin pong pagkain at toiletries sa inyong mga kwarto. Nagbulungan ang mga pasahero. Libreng hotel? Mula sa airport. Hindi sa airline, hindi rin ako makapaniwala. Bakit gagastusan ng NAEA na hindi naman ka-affiliate ng Finnair ang lahat ng ito? Tinanong ko ang isang staff na malapit. Excuse me, sino po ang sasagot sa lahat ng gastusing ito? Ngumiti ang staff at sumagot. Iyan po ay pag-uusapan na lang ng airline at ng airport mamaya. Ang mahalaga po ngayon ay makapagpahinga kayo ng maayos. Ang usapang pera ay para sa mga taong nakapagpahinga na. Natigilan ako. Noong tinataboy kami ng Tokyo Control dahil nag-aalala sila sa gastos ng abala, tinanggap naman kami ng Pilipinas at sinabing mamaya na ang usapang pera. Iisang kontinente lang ba ang dalawang bansang ito? Paano sila naging ganito kaiba? Ay, sa pasilyo papuntang hotel, nakasalubong ko si Captain Marco. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Tumabi ako sa kanya. Kapitan, okay lang po kayo? Dahan-dahang lumingon si Captain Marco. Namumula ang kanyang mga mata. Elina, 15 taon na akong nagpapalipad ng eroplano. Nakalapag na ako sa dose-dosenang bansa sa buong mundo. Pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ngayon ko lang nakita ang isang buong bansa na kumikilos ng sabay-sabay. Tumango ako. Ako rin po. Hindi lang ito dahil magaling ang airport. Mula sa controller, sa mga bumbero, sa medical team, sa airport staff, hanggang sa mga volunteer. Lahat sila ay kumilos para sa iisang layunin. Bahagyang ngumiti si Captain Marco. Alam ko, naramdaman ko rin. At habang nakatingin sa labas, sinabi niya, anong klaseng mga tao? Kaya ang mga taga-bansang ito, hindi ako sumagot. Sabay kaming tumingin sa labas. Ang mga ilaw ng NAEA ay kumikinang sa dilim ng madaling araw. Ang mga ilaw na nagligtas sa amin. Kinabukasan ng hapon, nasa departure area na ako ng NAEA. Handa na ang aming replacement flight papuntang Tokyo. Ngunit mabigat ang aking mga paa. Nang magising ako sa hotel, sandali akong nalito kung nasaan ako sa labas ng bintana. Isang di pamilyar na tanawin ng lungsod. Noon ko lang napagtanto na hindi pa naginip ang lahat. Nasa Pilipinas nga kami. Buhay. Sa restaurant ng hotel, nakita ko ang mga pasahero. Ang mga mukha na puno ng takot kagabi ay payapa na ngayon. Ang batang lalaki ay kumakain habang yakap ang teddy bear na natanggap niya. Ang diabetic na lalaki ay nakikipagtawanan sa kanyang asawa habang nagkakape. Lahat sila ay buhay. Lahat ng 320. Sa entrance ng departure area,
Naghihintay ang mga taong tumulong sa amin. Ang mga volunteer na nakapulang vest, ilang nurse mula sa medical team at mga airport staff. Kumakaway sila sa amin, para bang nagpapaalam sa mga matagal ng kaibigan. Lumapit ako sa kanila. Iisa lang ang masasabi ko. Salamat po. Maraming, maraming salamat. Isang volunteer ang ngumiti ng malapad. Have a safe trip po. Sa susunod, bumalik kayo sa Pilipinas para sa mas magandang dahilan. Naantig ako sa sinabi niya. Sa susunod, para sa mas magandang dahilan. Paulit-ulit iyong tumatakbo sa isip ko. Papunta sa boarding gate, nakita ko si Captain Marco. May hawak siyang maliit na sobre. Ano po iyan? Tanong ko. Binuksan ni Captain Marco ang sobre. Sa loob, may isang sulat kamay. Ibinigay sa akin ng isang airport staff kanina. Galing daw sa controller na gumabay sa atin kagabi. Sa controller? Nagulat ako. Sa kanya, tumango si Captain Marco at binasa ang sulat. Kapitan, gumaan ang loob ko nang malaman kong nakalapag kayo ng ligtas. Sa totoo lang, natakot din ako. Sa simulation ko lang nagawa ang no gyro approach. Ito ang unang pagkakataon kong gawin ito sa totoong buhay. Habang nagbibilang ako ng segundo para sa pagliko, nanginginig din ang kamay ko. Ngunit naging posible ito dahil nagtiwala kayo at sumunod sa akin hanggang sa huli. Kayo po ang tunay na bayani. Sana balang araw, magkaroon tayo ng pagkakataong magkape sa Helsinki. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Hindi ako nakapagsalita ng matagal. Natakot din ang controller na iyon? Sa simulation lang niya iyon nagawa. Ngunit sa nanginginig na kamay na iyon, inako niya ang responsibilidad para sa 320 buhay. Noon ko lang naintindihan. Sa likod ng kalmadong boses na iyon kagabi, mayroong napakalaking takot at bigat ng responsibilidad, sabi ni Captain Marco. Ganoon din ang iniisip ko. Mukhang hindi niya alam na isa siyang bayani. Tumango ako. Siguro, ganyan talaga ang mga Pilipino, mga taong hindi alam kung gaano kadakila ang kanilang ginawa. Iniisip lang nila na ginawa nila ang dapat gawin. Sumakay ako ng eroplano at umupo. Sa labas, tanaw ko ang NAIA. Sa malayo, nakita ko ang runway kung saan kami nag-crash land. Ngayon, payapa na itong ginagamit ng ibang mga eroplano na para bang walang nangyari. Ngunit alam ko kung ano ang nangyari sa runway na iyon kagabi. Nadaan-daang tao ang isinantabi ang sariling kaligtasan para tumakbo para sa amin, na ang isang buong bansa, sa himpapawid at sa lupa, ay sabay-sabay na kumilos para iligtas ang mga dayuhan. Umalis ang eroplano, unti-unting lumiit ang naya hanggang sa nawala sa mga ulap habang nakatingin sa labas. Naisip ko, sa report na isinumite ko sa Finnair Head Office. Ito ang isinulat ko. Noong gabing iyon, unang beses naming nakilala ang isang bansang tinatawag na Pilipinas. Isang bansang wala sa aming ruta, hindi aming destinasyon, ngunit noong ang buong mundo ay nagsara ng pinto gamit ang mga dahilan ng regulasyon at procedure, ang Pilipinas, ang tanging bansang nagsabi, "Halikayo, kami ang bahala sa inyo." Nilinis nila ang kanilang himpapawid at binuksan ang kanilang military airspace. Naglatag sila ng foam sa runway at hinintay kami sa gitna ng apoy. At nang tumapak kami sa kanilang lupa, binalot nila kami ng kumot at sinabing, "Nasa Pilipinas na kayo. Ligtas na kayo." Sa loob ng 30 taon, nilibot ko na ang buong mundo. Ngunit kailanman ay hindi pa ako nakakita ng isang sistema at mga tao ng isang bansa na kumilos nang may perpektong pagkakaisa tulad noong gabing iyon. Ang boses ng controller, ang mga kamay ng bumbero, ang tingin ng medical team, ang ngiti ng volunteer, lahat ay may iisang mensahe. Hindi namin kayo susukuan! Hanggang ngayon, sinasabi sa akin ni Captain Marco, kapag dumating ang pinakanakakatakot na sandali sa iyong paglipad, buksan mo ang mapa at hanapin mo ang Pilipinas. Dahil doon,
Kahit bulag ka at bingi, may mga taong hindi bibitaw sa iyong kamay hanggang sa huli. Ang nilapagan namin noong gabing iyon ay hindi malamig na aspalto. Lumapag kami sa isang mainit na puso ng isang bansang hinding-hindi sumusuko sa kapwa-tao. Sa labas ng bintana, sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga ulap. Napapikit ako at nangako sa sarili ko. Sa susunod, babalik ako sa Pilipinas para sa mas magandang dahilan sa napakabuting bansang iyon.